Naka-pajama ako pag nagfa-follow up. Para comfortable. Gagawin mo ba to ngayon o mamartilyihin kita? Kaya update mo, ibabaon kita dito. Hi, Ja! Welcome to here. Welcome to here? Mukhang naligo, be. Kaya nga nakalamang. Oh, Mag-off lang ako ng Nalayan cam, ka na-offend kanina. ako. Mag-off akong cam, na-offend ako dito. Okay. Hi daw, Ja, sabi ni Jel. Basta Ayusin mo yung para makita ka ni Ja. Naghanap kayo OM? Maghanap ako OM para sa inyo. Dali. Bored si Jel. Kasi ang dami niyang free time ngayon. Sabi niya, willing daw siyang recruitment foundation. Sige na, Gel Recruitment Foundation. Oo. Bumatch ako na client sa Sabi mo daw ano mga hahanapin. Siya na daw magre-recruit. Ako na lang. Kaya ko na yan. Sabi na yan. Ano yun na yung NGO niya. Pambawas sa Kapag or kapag sinabi na tech savvy talaga, yung mabilis pumick up. Hindi yung... Yung tech savvy tapos hindi alam kung ano yung hindi alam kung ano yung upper left corner. Huwag ganon. Akala ka, Parang may hindi alam yung ibig sabihin Savvy, ng tapos pag sabi niya tech savvy siya, tapos sabi, can you click the gear icon? Sabi niya, oh, what's a gear? What's a gear? What's an icon? Sabi ko sis. What's an icon, be? What's icon? Ganon. Handsome. Nag-represent, Si Edge, tinan mo, pagkakita natin yung gama niyan 4 minutes ago. ay, Hindi po. Kaya inaantay kayo. Kaya nagsustall yan. Nagsustall yan. Ay, by the way, Ari, 2 hours ago. Ang yabang, 2 hours ago. ano pala, ipag-pray naman natin yung mami ni Richie, sinugod niya sa ospital. Ay, ano daw? Join ngayon. Na high blood lang naman daw. Sobrang init kasi ngayon. Baka ano din. Pero may Narinig meds ko na naman ako daw after yung mom niya, pero hindi pa rin daw bumababa yung blood pressure. Kaya kailangan na nila Init, oo. May ingat talaga sa sobrang init. Bili niya na kami ng aircon. alright. So, good evening. Maraming salamat po for attending our Friday Book Club ngayon. And right now, nasa part 4 na tayo ng ating book, no? The 5 dysfunctions of a team. Ayun, nabulol pa ako. So, maraming salamat for attending. So, ayan, for our part 4, no? Ito po tayo, mga kapatid, mga kasama, kapamilya, mga kabarangay. And right now, for our part 4, we're going to cover overcoming accountability avoidance. Ayan po. So, again, welcome. So, sabi dito sa slide, welcome. This presentation explores avoiding accountability. We'll use Lencioni's model. So, si Lencioni po yung author. To understand why it happens, we will give clear solutions to foster a culture of responsibility and trust within teams. Be ready to share and contribute your insights. So, meron na po tayong foreshadowing kung anong magagawin natin. So, first slide, no? First slide. Ayan. So, for our first slide, mag-ano po tayo, re-recall muna tayo. Sabi dito, revisiting the dysfunctions. The 5 dysfunctions. No? Lencioni's pyramid highlights the core issues of effective teamwork. Each dysfunction builds upon the previous one. No? Absence of trust leads to fear of conflict then results in lack of commitment, avoidance of accountability, and inattention to results. No, ito po yung first question natin para sa gawin ito. Which of the dysfunctions resonates most with you, and what personal insights can you share about? Why? Bakit ganun yung tanong? What personal insights can you share with that? Oh no,
yung dysfunction na nagre-resonate with you. Kahit ano lang po, very short lang po tayo. Based dun sa mga natutunan natin. So, start lang po tayo kay Jana, then pass the ball. Okay, so which of the dysfunctions resonates most with you? What personal insights can you share about and why? Siguro, doon sa point ng journey ng career ko ngayon, the way I resonate with this dysfunctions is how I see it na na-embody sa ibang tao or kahit sa akin at times. And siguro na-encounter ko naman na lahat dun sa 5. Pero siguro ang pinaka nag-resonate sa akin is yung accountability. Because I'm a big believer of integrity. So if you have integrity, you also have accountability. You take responsibility sa actions or lack of actions mo and the consequences that comes with it. So, sa akin, the reason why very black and white ako and kaya siya parang nag-resonate most with me is because kahit ako din na nag-start ako, lalo na sa corporate, people find ways to cheat, yung mag-shortcut, yung ganon, mag-shortcut, mag-cheat. Tapos ang gagawin nila, pag may na-discover sila, yung mandadamay pa sila, na uy, may nakita ko loophole, na kapag nag-OT ka ng 30 minutes, counted na 1 hour yun. Ganon. Tapos parang, for them, life hack yun because they gain something from it. Pero actually, it feels na hindi siya maganda sa reflection ng character mo. Yung ganon. So para sa akin, parang medyo sa akin, hindi ko siya, like ako po, kapag panoorin niyo po ako mag-work, kapag po nag-work ako, kiniklik ko po yung time track. Start. Kasi stop ko. Wala namang sinasabihan si Hindi Jana na yung mga nagre-reconcile dyan ng time sheet. Pag po kayong ma-offend, hindi ko po kayo pinaparinggan. Earl Clyde Matthew Pia. Pero hindi. Kasi parang very compliant ako sa ganon. Kasi sa akin, ayokong madaya ako. So, hindi rin ako nandadaya. So, when I see people na naghahanap ng loophole or nandadaya sa sistema, it rubs me the wrong way. Kasi ibig sabihin, kung sa maliit na bagay, kunyari, yung 1 hour na yun ay $10. Kung sa $10, nagagawa mong manloko, paano pa sa malalaking bagay? Diba? Paano pa sa mga mas importanteng bagay? Parang ano yung integrity mo doon or yung morality mo for that? Anyway, ayun lang, ang sa akin lang, huwag kayo mag-reconcile ng hours para di ako nahirapan sa timesheet nyo. Thank you. Next po, yung napagbintangan, si Earl Clyde Matthew Pia, na nag-reconcile lang tayo. Sa akin, yung naalala ko lang doon sa sinabi ni Jana, yung hustle culture ng Pinoy. Na, di ba, yung mga life hacks, pero minsan na siya panglalamang na ng kapwa. So, for me, hindi na yun. Borderline mandurugas ka na, ganon. Oo, hindi na siya life hack kapag may dinadaya ka na. So, ayun lang naman yung ko doon. 1 cent. 1 cent. Yung 1 cent ko doon. Sa ano yung second cent mo? Yung second cent ko naman, bang ko dito? Wala akong masyadong issue ngayon kasi sa team. Wala akong tuloy yung decision masyado. Grabe naman yan. So parang sinasabi mo, Edge, kailangan mo mag-fuck up para may ma-sample si Earl dito. Sige, para kay Edge, kunyari, yung lack of commitment. Yung, kunyari, sasabihin niya, hindi ko sinasabing si Edge to, pero kunyari, any team pero member si Edge. Kunyari, any team member. Hindi to si Edge, okay? Any team member. Parang open forum na to So, any team member. This applies to everyone. Hindi lang to sa internal, internal team. Pero, kunyari, may sinabi tayo kay client na ganito natin siya i-deliver. Pag hindi natin na-deliver, marami kasi tayo natatarnish. Yung brand natin, yung sarili mo,
yung work ethics mo, yung reflection dun sa client, yung brand natin as VC. Tapos ang pinakaayaw ko kapag nadadama yung sambayan ng Pilipino. Ay, mga Pilipino, ganyan yan. Oo, Oo, Kunyari, nadamay na yung buong sasabihin buong natin bansa sa mga- gagawan mo. Kasi ganyan talaga magtrabaho yung mga Pinoy, parang putyo-putyo lang. Ayaw ko yung ganon. Yun yung pinaka parang icky for me. Na when we don't, when we're not Drop that tantanan. doing enough to deliver yung mga kinumit natin, Mm. na nadadamay yung everyone else. Kasi kahit sabihin kahit sabihin natin na hindi naman, mali naman yung stereotyping, na mali yung parang racist remarks yun on our client side, hindi niya siya maiiwasan kapag kunwari si client, ang dami niya nang na-experience na mga Pilipino na freelancer na mag-yes pero hindi ma-deliver. Yung ganun. Kasi ang dami natin ganyan, yung mga horror stories na nami-meet sa client. Hindi ko alam kung saan siya dun eh. Kung sa fear of conflict ba siya? Kasi natatakot Lack of siyang sabihin commitment. ma-deliver. Sa lack of commitment ba siya na nagbigay siya ng commitment na hindi niya binigay? Baka sa Or lack of results. Sa inattention to results, di ba? Ang dami niya kasi tatamaan eh. So, pero this applies to everyone when we're committing na meron tayong gagawin, ganun. Tsaka, ayun, yun yung ko. Siya, multifaceted siya eh. Alam mo, Parang ang ganda nung sinabi ni Earl. Kasi yun din yung explanation dito. Sabi, di ba, dun sa slides, no, na each dysfunction builds upon the previous one. So kapag, yung person, absent yung trust, syempre, mag-result to fear of conflict. Then, mag-snowball na talaga siya sa ano. So, parang sinashow lang na dapat maging firm talaga yung foundation ng team na meron. Okay, I roll the ball again kay Earl. Sorry kung pumasok ako bigla. Hindi, okay lang. Hindi, yun nga, ang ko lang naman doon is, kapag hindi tayo nagde-deliver, marami kasi siyang naapektuhan. So, yung communication natin sa isa't isa kailangan mas malinaw, yung communication natin sa client natin, 'di ba? Tapos yung din natin, kasi you commit not just to your client, not just to your teammates, you also commit to yourself when you're setting deadlines. So I think yun yung important. Totoo naman na minsan mayroon tayong mga uncontrolled circumstances na minsan meron kang kailangan i-prioritize over yung set priorities mo. Merong mga minsan emergency tasks na kailangan gawin. Pero we should try our best to parang get on track again. Kasi nga, meron tayong binitawang commitment to ourselves, to our client, to our teammates. Ayun. Yun lang, Edge. Thank you. Kanino mo ipapasa? Kay Ja, kasi ako yung nangulit sa kanya umattend ngayon. Sabi ko, attend siya. Hi, Ja. Let me show yung slide again. I believe kaya niyo na yan. Hindi. I think naman kasi binabasa ko siya yung ngayon, yung pyramid. I think totoo yung sinabi kasi na part na everything leads to one another. Nung binabasa ko to, na nasa dalawa kasi ako, either lack of commitment and lack of conflict. Conflict in a way na everyone kasi is teachable. So if there are things na, let's say, ito na yung system na alam natin, but as you go along, you find ways na for it to improve. And if hindi mo kasi, it's not questioning the management, but raising things to them para aware sila that things can be improved on. And hindi naman porket mas mataas yung position, hindi sila, hindi mo papagsabihan, but you share your ideas. So for me, that's conflict in a way na parang you don't trust yourself enough para i-share yung information na yon. And that also leads to commitment. Because if you're committed to the role that you're doing, to the things that you want to succeed, you have to be open to them. So yun lang yung sa akin. Gusto ko maiyak. And I thank you. Gusto ko maiyak din talaga. Grabe naman si Ja. Parang 3 years niyang binitbit yon.
yung opinion na yun. Kasi sa love life, guys, dapat commit. Charot. Feeling ko may mga 3 to 5 years yung bit-bit yun. Gusto ko maiyak doon sa commitment ka na, kasi yung process improvement dyan, usually ano yan, pag nagkakagulo na, doon kami magpa-process improvement. Or, madalas, ako yung nagda-drive ng initiative na yun. So, gusto ko talaga lahat. So, which is sa management naman, definitely, napapag-usapan namin yan. Pero it should be like a shared Yes. interest or goal individually, kahit nasa laylayan ka o nasa tuktok ka. It's the same. It's a shared, ang tawag, shared goal talaga siya. Shared responsibility siya. Hindi, actually, ako nga, minsan, sabi ko nga, 17 hours ako a day. May time pa ba ako mag-process improvement? Wala, operations yung ginagawa ko, delivery ginagawa ko. So, it has to come from everybody, not just one. So, ayun. Good job. Oh, nice. Since ikaw na tapos ka Ako na na ba? may Ano ipapasa. yung tanong? Anong tanong? Yung tanong po kasi, ito. Stop na tayo ng rebaba. Alin yung pinaka Yan. Opo. Which yung nag-resonate sa iyo the most? Nag-resonate Nag-resonate ka na kay Jana. Kay Ja. Medyo ang lano kasi, madali kasing intindihin yung absence of trust at fear of conflict. Napaka-straightforward niya sa lack of commitment. Yung avoidance of accountability, medyo malalim pa siya. Saka yung inattention to results, parang ang hirap pa siyang isipin na paano nga ba yun? Ano nga ba dapat gawin? So, sa tulong ni ChatGPT, sabi ko, ipaliwanag mo nga sa akin in layman's term. Tari naman, ChatGPT. Baka naman pwede mo mag-sponsoran. Ito, so ang absence of trust daw din is parang nobody or no one admits na they're struggling. Na nahirapan na pa sila, may mga problems na ba sila na-encounter pala doon sa project, na hindi pala nila ma-deliver or delayed, walang nangyayari doon sa project, walang update. So, imbis na magsabi, magtaas ng kamay, humingi ng tulong, silence. So, it's a lack of trust sa sarili mo and lack of trust na dun sa mga parties involved na para maintindihan nila or para you can get the support that you need. So, parang ano ka rin, wala ka ring tiwala na tatanggapin nila yun or they would receive it ng matiwasay. Tapos, yung fear of conflict, hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa na wala naman nag-aaway sa atin. Or wala na. Wala na. Pero pala dati. Wala na nag-aaway sa atin. Pero, I think it's still healthy na may conflict, na may disagreement. Pero, hindi naman siguro extreme katulad nung na-experience ko this morning. And siguro yung worst is parang nagpe-pretend na okay pero hindi naman. Diba? So I think we're still in the healthy line in terms of that. And I think kasi we treat issues as as an adventure. Pag may problema, may bago na naman tayong i-uncover na may investigation na naman tayong gagawin. I-uncover natin yung secrets, mysteries of life, bakit ito nangyari. Ganon. So, ganon kami. We treat problems and issues as parang panibagong adventure. Yung lack of commitment, can I just say na I'm proud of the team in a way na grabe yung may mga pinagdaanan natin, pero I think we got into building a culture na there's trust, there's integrity, there's empathy, yung understanding sa bawat isa, there's commitment sa ginagawa natin. And what I really like is kahit na magastos minsan, pero what I really like is yung mga community work natin. So kahit na parang ang ng quarterly, pero parang happy ako. My heart is happy kasi alam ko na we're not just doing this for ourselves, for our family to earn. At the end of the day, yun naman yun. Pero yung commitment to what we're doing
Hindi lang para sa VC, kundi para sa immediate community natin or para sa Filipino nation. So, yung sinasabi na Earl na minsan nasa sagasaan yung pangalan ng Pilipino. At least tayo, may ginagawa rin tayo sa Filipino nation. Di ba? Other So, than, yun. other Natatawa than na. paying tax. Other than actually, kahit yung paying tax, okay na tayo. 100K nga pala yung babayaran ko sa Lunes. Bukod pa dun sa 100K na binayaran ko ng registration, bukod pa yun sa binabayaran monthly na almost 70K. So, parang okay naman na tayo din sa Filipino nation. Even the Filipino Parang nation. pwede po bang i-convert to ligtas points yung mga tax na binabayad natin? Masaya ang alabang for the taxes. Yun, grabe. Yan. Parang na yun, yung MacBook ko na yun, wala pa lang yun sa book. Ayun lang, yung avoidance of accountability saka inattention research sa next mga sessions na lang. Cover pa naman yun, di ba? Ito po yung Okay. cover natin. Iyon yung cover ngayon. Okay, sige. So, hindi ko muna siya Kanino mo po ipapasa ang bola? kay Elaine. Okay, sa akin. Tingin ko alam nyo naman na. Yung sa trust. Ano lang tayo ngayon, chill lang. Baka mag-iyakan na naman tayo. Charing. Basta yun, ano na lang, balikan nyo na lang yung mga previous session natin. Ayun, sa trust lang talaga. Oo. Internal and external. Ayun, na pero sa atin, okay naman ako. Wala namang problem. So, it's just me. I'm the problem. So, ayun. Yun lang naman. Ayoko na mag-share ng baka mag-iyakan na naman tayo eh. Okay. Next na. Si Ate Peps. Ako, yung base lagi sa akin, yung trust. Kasi dyan nagsisimula para mabuo yung the rest. And even a team would grow without the trust. Hindi yata mangyayari yun. So, hindi man lang grow To start a team, kailangan ng trust. So, sobrang nagre-resonate sa akin yun kasi sabi ko na previously na I choose my boss as well. So, other than them choosing me for the job, I'm choosing them as well. So, kung alam ko yung niya, ugali niya, alam ko yung paano siya mag-treat ng people, ganyan. Or paano niya sasagutin yung mga interview questions. Nag-a-ask din ako ng interview pagka ini-interview ako. Ganun. So, pag hindi nag-match yung namin, yung ano ba tawag doon? Di aligned yung namin, yung belief namin, paniniwala namin, or how we handle things. Alam kong hindi ako magtatagal doon. So why waste my time with a job na alam ko na hindi namin mabibuild yung trust. And ako nga walang trust kasi nga alam kong hindi kami magiging aligned. So ayun, yun yung pinaka nagre-resonate sa akin. Yun lang. Alright. So, ang pinakahuli, Ying. Sorry, nagulat lang ako na wala na palang mga emails natin at Pep. Ang dami pa kanina eh. So anyway, lahat ata ng nasa pyramid na I'm that before, like college freshman. Kasi I joined an org sa college where my two brothers are from. So sila, parang flying colors sila doon. So it's me again, 50 kami sa org. It's just 4 girls, so dominated siya by men. So parang ang dami mo kailangan i-prove. But one of those, yung pinakahuli ko na work with myself, yung accountability. Kasi sanay ako na ako yung baby sa org eh. Kasi I'm the youngest, I'm the girl. Tapos kapatid ko pa yung mga heads or whatever. So lahat ng mga group ng wag mong galawin si Ying kasi siya yung baby ng lahat, parang ganun. So I have to, yung for may conflict ako, parang nasanayan ko na
may sasalo sa akin. So, if ever I got fucked up, so okay, bahala kayo dyan. Just sweep my ano na lang, kung ano na fucked up ko dyan, kayo na mag-aayos, thank you. Parang ganun lang siya. But it's a self-awareness pa rin, in a way, that you have to work on yourself, you have to identify what's your problem, and it will be released to you like a fish on the ocean siguro. Or like the sea, like the pawikans. You will be released in a situation that you have to stand on your own, and eventually you'll prove yourself naman. That's it. Yes, thank you, Ying. Thank you po sa lahat, no? Syempre ako rin mag-share. So, sa akin, nung binabasa ko to, nung natapos ko pala yung book, sabi ko, grabe, ang ganda ng book, no? Feeling ko wala ko nito. Walang ganito. Tapos, na-realize ko na nagsa-start na tayo ng, through book club na talaga. Nag-start na yung book club. Na-realize ko, oh my God, no? Every part talaga is merong reflection saan. Tapos, with that, meron akong dapat ayusin. And sabi nga nila, yung pinaka-best daw to cure something is to, parang ma-detect mo siya. Or malaman mo kung anong mali mo. Tapos with that simple step, tuloy-tuloy na. Hindi mo siya papabayaan na ganun lang. But rather, you make it better, or alamin mo kung paano mo ma-change it to make mabago mo yung problema mo. So, maraming salamat. Tapos na po yung Joke lang. Ito po, for our next slide, no? Ito yung next question. Ito yung topic po talaga natin for tonight. This is, hindi po nasi-show pa yung slide, pero ito po yung slide. Let me show you slide. Ito po yung next slide natin. So, understanding accountability avoidance, no? Ang unang question is, what is accountability? Sinagot din dito, accountability means taking ownership. It includes upholding standards and keeping commitments. Team members hold each other responsible, not just leaders. So, dun sa pinagsasabi natin earlier, no, makikita natin, nagre-resonate dito yung sinabi ni Ja, na nag-resonate din kay Nanay, na hindi lang basta-basta hindi lang yung initiative magmumula sa leaders, but rather sa buong part ng team. Simula sa pinakababa hanggang sa pinakataas, nandun yung responsibility for accountability. Then next, yung real life impact. Teams avoiding accountability tolerate mediocrity. They often miss deadlines and see declining performance. Resentment festers among diligent members. So, ayan po. So, my question dito is, when you hear accountability, does it invoke positive or negative emotions? Why do you think team members hesitate to hold each other accountable? Tanong ako, ano ba yung mga ways to hold each other accountable? Kasi ito very evident to sa amin sa implementation. Bilang ang deadline namin ay weekly sprint dapat matapos. So may mga fix kami na talagang outputs na dapat ma-deliver within a week. So napaka-crucial nito. So how do you, can you cite ways or strategies on how to hold each other accountable? Let me see. Feeling ko meron yan dito sagot sa slides. Pwede naman, gusto ko lang marinig din yung insights ng iba. Okay, so yun na po yung question natin ngayon. Ngayon nag-change na po tayo ng question. So, sa team nyo or in your past experience, paano kayo nag-hold accountability for the tasks or mga projects niyo? Ako po, magsisimula po ako. I'm handling po yung course. And sa course po, together with Ate Rich and Earl, meron po kaming goal setting sa tuwing Monday, and nagche-check din po kami ng every Thursday sa progress po ng mga within the project. And sometimes every weekend po nagse-send po ako ng report kung ano na po yung na-cover,
kung ano yung mga natapos and anything that we need to anything we still need to catch up po sa mga tasks namin. So bale, for the whole week, meron po kaming Monday meeting, tapos nag-goal setting pa kami, tapos nag-ano po kami, tawag dyan, midweek updates. So yun po yung for me, yung nagagawa namin. Akin, for me, currently na ginagawa namin. Sa past job ko, paano ba kami? Merong KPI, may KPI na pinapasagutan. Pero ang alam niyo po yung experience ko doon, which is maybe yung first month ko nagsumagot ng KPI, wala pa kaming team manager dun sa sales team namin. Ang turo sa akin ng mga teammates ko, sagutin mo lang, dapat maganda yung sagot mo, dapat yung kahit dapat best yan. So pinipeke nila, yun yung turo sa akin, pekein mo ito para pagtingin ng boss natin. Ganyan. Sabi ko, ganun po ba talaga? Oo, basta. Tapos, edi na second month, nandun na, may na-hire silang manager namin. Aba, ayun, napansin syempre alam niya yung nangyayari sa office. So, siya yung nag-send ng KPI. Tapos, tanong ko dun sa teammates ko, sabi, okay lang ba? Ganito pa rin. Oh, sige, ganun pa rin. Tapos, ayun, after meeting namin, pinagalitan kami lahat. Sabi niya, so, ganito, pipikiin natin yung KPI natin. Nagre-reklamo kayo sa akin na ang dami yung need, parang ganun. Ang dami yung dinereklamo na staff na kailangan baguhin, kailangan nyo ng help. So, pero if hindi kayo nagsasabi or hindi nyo sinusulat or hindi namin malalaman to this testing namin, paano namin kayo ma-help? Paano natin paano mag-make sense yung mga hinihingi yung help and changes para sa company. So, ayun po yung mga experiences ko po. Ayan. Meron po bang gustong sumunod? Or ipasa ko na lang po. I'll pass it to Jana B. Sa akin, ate, ano pa rin, kasi, ako yung type ng person na sasabihin ko sa'yo if may kailangan ako sa'yo or I call out people, yun na lang. Parang hindi ko alam kung paano. Pero nagko-call out ako ng oo, grabe. Pero sandwich method naman. Like, mahal kita, pero grabe yung ugali mo, ang pangit, pero sobrang mahal kita. Sandwich method. Ganon. Pero hindi, kasi feeling ko, kasi alam ko din na I am full of flaws. So, I'd like people to call me out din kapag short-sighted ako sa mga ginagawa ko or sa nangyayari. And at the same time, when I call out people, the reason why I call you out is because I care for you. Yung parang sinasabi ni Kuya last episode. I care for you. And kaya kita kina-call out kung may issues ka sa accountability or may nami-miss kang deadline is because I want you to improve or be consistent sa delivery mo or sa performance mo. And for me kasi, parang when you take a person accountable, it's more of looking into kung ano yung pwede nyong gawin together. How can we improve your accountability or how can you be more consistent? Kaysa mag-dwell tayo dun sa fact na, ay, ito yung kasalanan mo. See, hindi mo tinigil kasalanan mo. And instead na mag-blame game kayo, mag-focus kayo sa pag-create ng solutions para maiwasan siya in the future. Parang ganun. Ayan, I thank you. Let's go, Ate Pepper. Grabe makapasa ng ball. Gulat. Nagmamadali. Sorry. Okay lang. So yan, I think, ano ba yung sasagutin kong tanong? Yung kay Ed, yung kay Eloy? Yung kay Ate Eloy daw. Ate Eloy na. Okay. Gusto mo ba out of the slide? Out of the slide. Gusto niya out of this world questions. Kanya na naman ang out of this universe na question. Siguro na lang mix. Hindi kasi si accountability kasi it takes two to tango. Diba? Other than you being accountable for yourself, somebody will also be accountable for you, but also you will be accountable to that somebody. So it takes as well huge understanding na pag merong binigay sa'yo
may trust doon and accountable ka na doon. Ngayon, if hindi mo gustong hawakan yon or hindi mo gustong gawin yung task na yon or project, bakit umabot sa point na hindi na i-communicate? Parang gano'n. So those are the questions that somebody can ask themselves. Now, what can we do for a team? I think nag-work kasi sa atin yung nagsiset up tayo ng schedule. 'Di ba? Ang mahirap lang, kung yung nagsiset up ng schedule, meron din siyang mga kailangan gawin. So, I think yung, kunyari, si Eliza ngayon ng team lead ng diba, ng Implem. So, dapat align din sa kanya na, okay, mag-workshop ng ganito, sama ko, ganyan, nandun siya. So, the other person na involved dun sa workshop, alam niya na, okay, magkasama kami ngayong nag-workshop. So, hindi alone on their world yung person na nag-workshop. So, I think nag-work yung workshop na meron kang kasama. I think alam mo naman yun. Oo nga. Kaya na kasi, ang question ko is, scalable ba yun? Hindi nga siya scalable kapag... Pero okay naman, I agree naman na nag-work yung body system, na merong working, tapos may kabatuhan ka na ID, lalo na pag medyo mahirap yung ini-implement. Hindi Minsan siya kailangan mo lang ng scalable kausap. kapag pati si manager, meron siyang kailangan i-deliver. So, kailangan, Yung management siya. si management, talagang management lang talaga yung ginagawa niya. Tama. Kumbaga, program yung nililid niya, hindi siya yung nag-go-work mismo nung Sa task. strategy siya, may ibang nag-i-implement. So, ipapasa ko na po yung mga ginagawa ko. Kailangan po munang papasahan. So nagkabiglaan na nga. Ate Peps, ang dami niya FPMO, FYI lang. Ayan, So i-ready mo na yung sarili mo, Ate Peps. di ba nag-message ako doon sa group chat? Sabi ko, paano yung mga yung mga kliyente mo? Sino gagawa na invoice? Di ba? I-ready mo na yung sarili mo, Ate Peps. Ginawa namin ni Rich isa lang. Ilan yung FPM mo? Iniisip ko kasi, like for example, application na agad tayo Application na agad. Walang patumpik-tumpik dito. Alright. Okay. Alright. Yung sa implementation kasi, although nag-i-schedule, actually meron pa nga instances na hindi na-schedule like this week, may hindi na-schedule na client. Saka ko lang naalala nun, Thursday and Friday. So siningit, alam niyo naman yung kalendaryo ko, wala ka nang masingitan. Wala naman singitan dun eh. So yung kay Fairmas, nagawa naman namin kanina, pero yung kay email marketers, kay re-engineer, yun nakalimutan yun si re-engineer. So although ini-schedule, at since wala nang kasama dun sa workshop minsan, hindi mo sure kung nagawa siya. Kailangan kasi parang may konsensya na nakabantay. Na, yun ang ginagawa mo dyan, gano'n. Alam mo, may naisip ako isa. Ang naisip ko, kung magdi-daily stand-up ba tayo? Yun na nga, hindi siya daily stand-up na report. No. Kumbaga, meron Stand tayo down. 5-minute call na or 15-minute call. Anong ginawa mo? Hindi siya big. Kailangan yung task, hindi big tasks. It has to be small and smart. Small and smart. Petite and smart. Smart siya within the day. Ganon. Ayun, baka yun yung isa employee ko. I-announce ko na lang sa Monday, ha? Ate, mag-work na ang sweep ay meeting. Pero hindi, yung mabilis na meeting, hindi yung kasing tagal ng sprint. Kasi sweep nga lang. Like, ito yung sabi mo, Ano nangyari? Ito po, Ganon. Pinatitan ko every morning kay How eh. 15, actually, mabot na 15 minutes. Di ba ganyan tayo dati nung maliit pa lang yung team? Nag-daily Di ba stand-up. Oo, dati nung maliit pa lang yung team, di ba may sprint tayo every Monday? Nagra-run-through pa nga ng sales lahat nun. Kahit VE ka dyan kasali ka sa pag-run-through ng sales. Okay. Gimbento ka, hindi ko na maalala. Naangkong pa niya daw yan. Kaya alam ko na yung sales process bago mo pa ako nilipat sa sales. Anong nire-run through yung sales? Pero naalala ko dati, meron tayo isang malaking meeting.
na Oo. lahat ng from Implem to VAS, lahat ng concern, Nandun lang. lahat sila sabi doon sa isang malaking meeting na yun. Kaya ang tagal ng meeting natin na yun. Para siyang town hall, pero hindi siya town hall. Basically, ang ginagawa doon, Town days, pinag-uusapan kung ano yung deliverables for the week. Tapos sa end of the week, doon tayo nag-check up kung nagawa ba, tapos na ba to, ganun. May Ah, ganun tayo dati. Tingin ko magde-daily suggestion stand-up na ko, lang tayo every daily stand-up na ganito, parang kasi elo yung time mo, mauubos yung energy mo for the meetings. Ewan ko ba, hindi ko alam kung di ba kayo napapagod sa meetings, pero nakakapagod. Bawas naman Na pagod na Bawas te. naman. So, Mondays, di ba kakapagod? So, ang gawin na lang natin ganito. Hindi ka kasali? Hindi. Ang gawin Oo, kasi nyo, kung pinapatapos mo siya, alam mo na sana. si team manager, magda-daily stand-up siya dun sa mga tao. And then yung team manager, magda-daily stand-up sa'yo. So, kailangan, strict lang yun na 15 minutes. Ngayon, pagdating sa'yo na magre-report na yung team manager, less than 5 minutes. Kasi ilan yun? kasali din ako dun sa magde-daily stand-up eh. Ate Elo, yan yung Kasi ginagawa meron ni Chia Tanya. Hi, shout out naman kay Tanya. Tanya ko napapanood to, hello. Yan yung ginagawa ni Tanya na project manager siya sa full-time niya. So ginagawa Oo. niya, nagmi-meet Same siya time with as different teams. Sila nagdi-daily stand-up kay Tanya. Si Tanya, siya yung nagdi-daily stand-up kay CEO. CEO, ito yung mga Kasi critical hindi information. Nag-i-implementation si CEO. Eh, baka nagko-cruise. Hindi, ba di sama ka dito sa maliliit na teams? Habang ako'y nag-i-implement pa at kasali pa naman ako sa implementation team, eh di sa daily stand-up, kasama na ako. Hindi na muna mag-daily stand-up sa akin siya. Okay. That is FPM mo. agreed. Okay, di ba nakapag-strat plan na tayo? Meron. Strat Nakapag-strat plan na tayo sa book club na to. Okay. Ay, real Kuya time Earl, pa-note application. mo action items natin. May Record action items ulit tayo. Dapat i-watch out mo yung time. Or i-watch out yung time. Kasi, kunyari, may times tayo na humahaba yung meeting natin dahil nagsusolution tayo for a certain issue. Na pwede naman natin, kailangan may dedicated another schedule for that. Para, sakto lang talaga tayong 5-10 minutes. Mabilis lang talaga. So, yun lang. So, yun po. Talk sa sa daily stand-up, ganun. Walang follow-up questions. Okay. Nilista Ayan. ni Edge. Okay, nilista ko. Ang sa Alam niyo daily po, stand-up, kunyari ate, nakalagay, sasabihin, kunyari si Ate Pepper, bali may escalation ako kay client A, client B, client C. Yun lang po yung update ko for today. Oops, bawal follow-up questions. Paano mo na-resolve? On a different Grabe path. yan, Bukas na yun. Hindi ready today. Bilisan. Yun yung patikim sa Para kiligin ka, para ma-excite ka sa next update. Hindi ka makakatulog. Gagawin mo talaga siya. Okay. Sorry, Edge. Di ba naging strat plan na nga talaga? Bakit na-take down yung mga natin, action items natin? Alam niyo po, ang masasabi ko lang is welcome po sa mga viewers natin. Nakikita po kayo ng actual strat plan ng VCPH. So, you witness kung paano Oy, mangyari wait lang, yan. anong ginagawa ng aso ni Ying? Ying, kamusta? Yung nag-eskandalo si Doggy. Hindi na, kasi gusto na sa ilalim talaga ng aircon. Akala ko hinahamp niya yung unang. Saka naghahanap naman ng solusyon sa kanya. Paano ko kaya tutulungan ng virtual champions? Ganun. Ayan po. So, move po tayo sa next slide. So, may real stories and situation na po tayo kanina. No? Reflect on how... Pero ang pinaka sinabi lang dito... Na-oversee natin yung real stories and situations. So, Maganda tong Yes. second question, no? Yung personal comfort. sabi dito sa personal comfort na nagandaan si Ate Pepe. Paano Comfortable yung are you giving? comfortable na paraan Giving and for you? Ako, nakapajama ako pag nagfa-follow up. Para comfortable. Ako nakakumot. Nagbigay po tayo ng Nakakumot isa-isa. nag-check ng deliverables. May Magbigay po unan, tayo ganun. ng isa-isa. Ako dapat Nakaunan ka. Follow up edge, gano'n. Hello po, Gagawin checking lang ko, po. Tapos na po ba tong sa'yo, task na to? Ganon. Kaya ka.
Para kang anong porta. update dito? Kaya update mo, ibabaon kita dito. Ganon. Gusto ko yan. I like that. Yes for that. Pero That is tatanungin mo- approved. Tatanungin mo na, At least kapag under my purview, I'm comfortable on following up. Basta under ko siya. Ang na-challenge ako minsan yung hindi naman ako involved dun sa person pero kailangan kong kausapin. Oh, diba? Wala ka no choice. Alam mo, same tayo ng feels, pero if I try, ang uncomfortable ako, baka isipin niya na, hindi naman kita manager, ba't mo ako pina-follow? Yun, exactly. Si Ate Pepper, coming from trauma response yan. Na May siguro trauma ako yan. doon, May trauma yan. Si Ate Ganun. Pepper. tago Ay, natin hindi yung naman. pangalang. virtual assistant. Wala na. Ang bilis ko nahulaan. Hindi kasi kapag under siya ng purview ko, ang understanding ko, since we're working as a team, we should move forward as a team. Kung may hindi nagagawan, kailangan ko siyang i-check up. Kailangan ba ng support? Kailangan ba ng Yeah. tulong? Mm-mm. Kailangan ba ng specific time block? Kasi di ba merong mga ganong person nag-work sila na may specific na time block. Kailangan ba ng guidance dun sa task? Yung ganon. Ngayon, ang challenge ko about nudging a person is kapag hindi naman ako directly involved dun sa mga work nila. Kasi syempre, baka wala akong full Hindi context. wala kang alam. Oo. Ayoko kasi na wala ako nung full context. Hindi ko sila malu-lawyer. Hindi ko sila malu-lawyer perfectly. So, baka mamaya maisip pa silang butas, makalusot pa sila. Yung mga ganun. Especially kapag nahirapan ako nang walang name dropping eh. So, itatago ko na lang kayo sa pangalang X. O, kanyari si X. Edge. Ay, akala ko Edge. Kunyari si X. Hindi ako yung kasama niya doon sa ibang project. Pero kasi, di ba ngayon, nakasabbatical si Kate. So ako yung kailangan ko mausap kay person. O ngayon, pagkakausapin ko si person, hindi ko naman talaga alam yung work niya doon sa ibang clients or sa ibang projects. So, kung ano lang yung sasabihin niya, yun lang yung context na meron ako. Yun yung hindi ako masyadong comfortable in making people accountable. Kasi kung wala akong full context, baka mamaya I'm missing something. Diba? May assess yung kung si VA ba talaga yung nagkulang or baka kasi si client yung may problem. Isa-isa muna. Or baka si project, baka masyadong tight yung deadline. Baka walang process, walang sistema. Baka walang process, walang sistema. Balik naman tayo doon. Walang process, walang sistema. Or baka Ay, yung walang mga training. trauma nyo. Ayusin nyo yung mga trauma Walang nyo. training. Walang training. O kaya Yun, sinabi basta- tech-savvy pero di talaga tech-savvy. Ano ba? Basta meron akong full context, ayun, I'm comfortable on calling out people or following up. Yun. Pag wala akong full context at kaya ko namang kausapin, okay lang din sa akin. Pero meron kasing mga tao rin na hindi open for feedback or follow-ups. Di ba meron mga tao na parang nako-claustrophobic pag feeling nila mina-micromanage sila. Yung mundo nila pag Bakit kasi ang sikip sa touch point? Yung- Baka kasi ang daming Parang tao dun sa loob ng mina-micromanage room. sila. Pero ang ano ko lang din doon, ito para to sa lahat ng VA, pag gine-check up kayo ng client or ng boss nyo about your work, tas feel mo mina-micromanage ka, tanungin mo rin yung sarili mo kung ikaw ba, nag-update ka ba bago ka finalo up. Oo. Kasi Baka kung naman hindi kasi ka dead na ka nag-update, lang. baka kaya ka pina-follow up, hindi naman dahil mina-micromanage ka, pero ikaw yung under-communicate, di ba? So, yun yung ano ko doon. Yun lang yung ano ko doon, yung para sa mga people of the 2 world. cents. Ito na yan. 2 cents for everyone who's working on a remote setup. Mm-mm. Mas okay na, natutunan ko kasi kanina, mas okay na ikaw yung mauna magbigay ng update. Mm. Kasi hindi ka naman micromanage ng kliyente mo. Nagkataon lang, wala kasi siya naririnig sa'yo. Kaya kanya, Follow up ng pina-follow up. Ngayon ang feeling mo, nararattle ka. Pero ang totoo, mag-under-communicate. babalik tayo dun sa parang the parable. Parable. May parable.
May Parabol, ah. kwento. Mm. Saan mo nakuha yan, te? Saang libro yan? Diba? Ikaw, busy-busy ka, lahat ginagawa mo na, busy-busy ka, wala ka ng pahinga, tapos puyat ka. Pero ang nakikita ni client, yung doc, nagaglide na. Yes. Pero hindi niya alam pa ganun It's the duck parable. The Kung nasa parable of baba the Ah. duck. ng sapato. Dapat kasi kapag gumagalaw ka ganito. Yeah. Ang dami mo Lakihan mo yung galaw mo. Pero hindi Para mo kita kasi ng sa client. report kay client. Parang gano'n. Oo. Ulitin ko yung yung boss ko kasi dati leadership coach siya. So ito yung mga tinuturo niya sa mga dynamics, team dynamics, ganyan, communication skills, ganyan. So pag pinagawa niya ako ng task, oy gawin mo to ganyan. Ni-reply ako sa kanya one word, done. Sabi niya, wait. Kasi ganun ako kasi efficient nga ako, di ba? Ayoko nagsasayang ng oras. Tapos na, done. One word, minsan nga wala pang period eh. Like lang. Marami akong ginagawa eh. Wala akong very efficient. No, ano na lang, check mark na lang na emoji. Pero sabi niya, mali yun. Hindi tama yun. Actually, ang management is hindi lang top-down. Actually, it's more of pataas. Bottom up. So, sabi niya, pag magko-communicate ka, sabihin mo na, ito yung ginawa ko, kasama niyan, ginanito ko na rin, tapos may screenshot pa. Bukod dyan, may mga pinag-isipan ako mga bagay, ito. Pero ito yung naging desisyon ko. Para nakikita niya yung buong mundo, yung buong, yung kung gaano kalawak yung ginawa mo. Na nag-solving ka pala, nag-decision making ka, nag-research ka, tapos nag-manual labor ka din, baka tumakbo ka papuntang tindahan, yung ganun. Wag mong i-undervalue yung effort na parang you're doing yourself an injustice, na sabihin mo lang done. Saka, hindi kasi nila nakikita yung full picture nga ng extent ng effort na ginawa mo. Ito yung mga ginawa ko, ito nga pala yung screenshot. Para din alam nila na okay, na-consider niya pala to. Lahat na pala ng mga elements nung task na, ayun, ay ginawa niya and more pa. Ako pala nag-process documentary ako para pag sa susunod, gano'n. Yung mga gano'n. So, gano'n daw, manage your manager. Managing up daw tawag doon. Na i-explain mo na ito yung ginawa ko. Para susunod, alam niya na okay, alam ko na yung process niya kung paano gawin to. So, you don't have to repeat yourself. Darating ka talaga sa point na, pwede mo na sabihin yung done kasi alam naman na niya na that has been your process ever since. So, yun. Saka yung isa Ako pa, din, may gusto din ako i-add, ate. So, Yung sa pagiging comfortable in, holding people accountable. I think, you have to let the person understand. Bakit important sa'yo to? Bakit mo siya fina-follow up? Bakit mo siya hino-hold accountable sa kung miss man yun or kung like sincerely you're just trying to help. Parang kasi 'di ba yun nga, people, especially 'di ba sa chats, people tend to misunderstand your tone, your intention kapag you reach out to them out of the blue. If it's parang hindi siya usual thing na parang, uy, bakit gusto niya akong kausapin? May ginawa ba akong masama? Parang we always go to the negative or the worst case scenario. Kapag bakit nandito yung HR? Ganun. hello. Spots, fanfare. Kasi di ba ako tapos sa sentence ko eh. Ayun nga, na parang people need to understand, people need to have context. And feeling ko, mas maiintindihan nila why you're following up, why you're asking kung tapos mo na ba to. Kapag na-gets nila kung saan ka nanggagaling, ay kasi may deadline tayo. Ay kasi scheduled yan to be completed by Friday. Kaya nagtatanong na ako ng Wednesday para kung kailangan tulong, andito ako, pwede kitang tulungan. Or pwede kitang samahan gumawa ng solusyon kung stuck ka. Yung ganun. And parang mas madali lang yung conversation when people understand or know where you're coming from. Para walang tampo, walang resentment, walang hurt. Ganun. So, yung why. Parang si Simon's. Sinek, Why, yung how? Why. Tell me why.
Yung AI trade ko lang na sabi naman na natin doon na para kasi yung mga VA, ayaw nila kasi mag-report unless na-move na nila yung mountain. Parang Oo. ayun naman yung update. Gusto ko i-wow si client na parang na-move ko na yung mountain. Ayaw nila magre-report na, uy, nagpapala ako, ganito, ito yung ginagawa ko. Ito pa lang yung file na nagawa ko dito. Gusto nila buong bundok na eh. Ano ang nangyari? Magpapanik na yung si client. Hala, nasimulan na kaya niya? Nagpapala na kaya siya ng lupa? Hindi ko alam eh. Kasi kailangan na-move na yun ng bundok bukas eh. So, magpapanik na yun si client. Kaya ngayon si client, kamusta na ba na to? Yun. Doon na ma-initiate yung, galing sa panic out of fear ni client. Kasi wala siyang naririnig. Doon siya ngayon magka-follow up doon sa VA. Yun yung nangyayari naman sa pananaw naman ng client. Yun naman yung nangyayari. Yun naman yung experience nila on the other side. So you don't have to move mountains. Kahit ano lang. Pebble lang, pwede na. Konti na lang ipapailalagay ko na yun sa kontrata natin. Yung spill na yan. Papatato ko na yan. Ipapa-t-shirt ko na yan. Ilang beses natin na mag-usapan yan eh. Ayun po, ako rin po meron po rin akong gustong i-share. And Note lang natin, baka makalimutan ko, naisip ko na to, na dapat yata. go. Kasi na natin mauulit yung mga book clubs na ginawa natin. Alam mo, Atomic Habits tayo every time na may bago. Pwede. Yung gagawa na tayo ng parang training talaga or parang workshop or seminar. Seminar, kunwari. Aray, may ba seminar? Ating sinasabi ng mga anecdotes, di ba? Para hindi na i-replay. Part na yun ng parang onboarding nila. Parang Hindi ate, part na onboarding nila na panoorin yung book club sessions natin sa YouTube. Dami! Simula Atomic Habits, papanoorin nila lahat. Every week, di ba may 3 hours na training? Every week may 3 hours na training. Oo, Tatlong kailangan video yung makatatlong papanoorin episode nila. sila. Oo. Every week dapat 3 episode yung matatapos sila sa book club. Di ba? Di parang nakapagbasa na rin sila ng libro. Galing. Alright, so ayun po. So meron pa po bang gusto mag-share? Ako may share din. So sa akin po, guilty po ako sa dalawa. In a sense na sa comfortable, nakaka-relate ako dun sa moving the mountain. Kasi parang hindi ako comfortable mag-give ng updates if parang hindi ako gawa ng parang malaki, big thing. Kaya kapag pag nakita ko si nanay tapos may big thing ako nakita nagawa sa Discord, parang ako kalabog. Ayan. Kakalabog ako sa Discord. Pero pag feeling ko wala, parang mamaya na ako wag muna ako sa Discord, wala pa ako ito pa lang nagagawa ko, ganun. Sorry na with this book club, na-realize ko yung ganong aspect na oo nga pala. Which is tama pala na ganito ganyan. So I'm very thankful talaga dito sa professional development natin and personal development and any development natin na nangyayari sa atin habang nagbo-book club tayo. And also sa isa pa po is parang very mahilig ako na nakaka-receive ng nudges from people. Kasi parang kapag nananadya ako, parang may boost. Para ako nakakatikim ng ng adrenaline shot, ganyan. Because serious ka may panyong parang boom. Ay, shit. Kasi 8 hours gising ako. Parang ganun. Hindi siya maganda. pero evident siya na nangyayari sa akin. So, yun lang po yung aking Gusto kasi ni Edge yung parang pinapalo ng senturon, yung gano'n. Oy, hindi ka pa bumabangon. Tanghali na. Gusto niya yung parang gano'n. Parang totoo po, nangyayari siya sa akin. Pag, shit, oo nga, no. Tapos, bulat na yung mata ko, ganyan. Buong araw, very effective na nangyayari sa akin. Pero, di ko alam, right now, no, parang, di ko alam kung paano ko pa siya. Or, I'm in the process na ginagawan ko siya ng paraan na somehow makapag-move ako ng mas efficient without nudges or without something or hindi na maging risk averse. Ganyan. Ano po ako, recovering risk averse person. Yun na po yung label ko sa sarili ko.
Ayan po. Meron pa po Taray, ba? parang Bago tayo addict lang. May ano actually yan. Kasi yung sinasabi ni sino ba to? Ni Edge. Kasi Okay. if pansinin nyo, we were raised as Filipinos na if we parang we talk back, parang nagre-reasoning tayo. Kaya yun yung pag-intindi ko why yung mga, based sa sinabi niya, yung mga VAs, they like to give updates by moving mountains. Kasi nasanay tayo na pag nagsalita tayo, we're reasoning out eh. Pag binigyan, ito kasi ginawa ko, ganyan. So sa atin, siya, parang against. But for, kasi, with our clients, na syempre foreigners, iba yung lahi, kasi sila, with communication is key. Kasi kahit sabihin niyo lang sa kanila, sorry, in simple terms, na parang sorry, hindi ko nagawa to kasi bumabagyo. Maiintindihan nila kaagad yun. And kasi may binabasa akong book ngayon na hindi man kinalaman dito. I think sikat siya, pero yung 48 Laws of Power. May part kasi doon about communication is presented parang as the best tool. And parang if you communicate with them, ikaw yung nagli-lead nung, ikaw yung nagli-lead ng conversation. And I think dapat yun yung ma-instill sa mga VAs na by communicating with them, like you're already managing, yung parang sinabi ni Ms. Ellie, you're already managing your manager, you're already managing your client. Ikaw ang yun yung- ikaw ang may control. Oo. Okay. Yes, which is ganun kasi ginagawa ko with my other job din. Like simple communication, like just simple update lang na parang this is what I'm going to do within this week, or this is the plan, or this is going to be what's going to happen the following day or the following week. Kasi simple information as that, na sa kanila yun eh, yung pangpalubag loob na nila na parang, ay okay, hindi niya ako kinalimutan. So I think yun lang kaya tayo nagtatalo with how we were raised in our culture and how parang we can, slightly, kahit mahirap, being Pinoy, natin siya. So, yun lang naman. Uy, napakaganda. So, saka akala ko Oo. yung sasabihin natin na parang ang parenting style kasi dito sa Pilipinas ay pananakot. Kaya karamihan ay rape first. Magagalit si Papa Jesus, magagalit si Father. Kukunin ka ng pulis. Gano'n. Generational Dinamay trauma pa si po G. talaga. Dinamay pa si Jesus, tapos pag Holy Week nag-outing naman, hindi naman nagdinilay-nilay. Grabe kayo kay Jesus. Puro pananakot. Kaya yun, si Edge, lumaki sa takot. Ayan po. So, generational trauma po talaga yung dahilan. Kaya hindi makapag-work na maayos ang VA. Kasi parang natatakot sila na sabihan na, magrarason ka pa. Kasi nung bata palaging sinagsasabihan ng ganun. Pero yung pala yung dapat i-reason out yung mga things. So, ayan po. Maraming salamat. Pero po ba tayo? Ako mula bata. Kaya pala effective. No? So, ayan po. Next slide tayo. Actually, idadagdag ko lang na ganun din yung nangyayari na experience for me pag nagka-follow up ako na. Kasi, ang mundo ko is chap mula umaga hanggang midnight. So baka kasi ang araw ko mahaba. Tapos maalala ko na naman na, ay meron nga palang ganun. So ang tendency ko, i-follow up ko kasi kayo kasi feeling ko isang linggo na yung dumaan. Kasi ang dami kong ginawa. Tapos kasi ang parang inisip ko, hala, ba't hindi pa nagagawa yung ganun? Parang, so nagpapanik ako kasi nga wala akong narinig din na update about it. Wala din nabigay sa akin na feedback na gagawin po namin to bukas or sa Friday ko to gagawin or sa Saturday. Kaya minsan mapapansin niyo ako na kasi bigla ko siyang maalala actually. Na hindi ko alam baka mamaya pinalap ko kayo kanina umaga. Hindi ko alam, feeling ko isang linggo na yung lumipas sa haba ng nangyayari sa buhay ko. So minsan you would, and the way I follow up, kamusta po yung ganito? Ganun ako usually nagko-follow up. Kasi that's one of my ways siguro to soften my language. Kasi minsan ang boses ko medyo strong. Panglalaki talaga yung boses ko. Kaya I soften my language sa written language na kamusta po to, ano pong update natin dito. So I add po or opo just to soften it a little bit kasi ayoko din ma-misinterpret na kamusta na to? Ano na, hindi ganun yung tono.
Na ano siya, very soft, na talagang soft nudge lang talaga siya. Hindi siya yung sumisigaw na, bakit hindi pa to tapos? Kailan po to gagawin? Hindi po ganun yung, hindi po ganun yung tone ko. And you would see naman na sa personal, and the way I speak to people, hindi rin naman ganun. Parang, again, sinabi ko nga, siguro yung moment na marinig niyo akong sumisigaw ako sa'yo, sobrang close na natin. Sobrang close na natin. Na you've earned it. Yan. Yun lang. Gusto ko lang yung ano. Alright. Gusto ko lang etches. So ito po, actually, meron na naman po tayong nalampasan na naman na slide. I mean, nasagot na natin Ang galing. yung slide. Ayan. Pero ito yung sagot based sa book kasi chinat GPT ko lang rin po to with the help of Gamma. So ito yung example paano kapag maganda or tama yung accountability na ginawa natin as a team. So meron 3 points. Clear standards. Define clear standards and expectation. Ensure everyone understand their responsibilities. Regular check-ins. Okay, meron din tayo nito. Implement regular performance check-ins, track progress, and address issues promptly. So ito na yung plinanuha natin. Ayun, pinagyan niya. Regular check-in yan. Oo. Parang ako dun sa celebrate confrontation. Paano yun? Nag-away kayo. Congratulations, Ron. Oo. Ganyan yung tipo, di ba nag-argue kayo? Tapos pagkatas nyo mag-argue, uy, congrats sa atin, nag-argue tayo. Ganon. Dapat may may champ points to. Nag-away kami ni Eto. Celebrate small wins. May champ points. Parang ma-encourage yung healthy conflict. May champ points. May champ points. Dahil nag-away. Mahaba yung diskurso namin. Parang more than yung healthy conflict. Sana magiging artista tayo pag ganun. So, Bayad. for this slide, meron po ba kayong masasabi? Sapat na po ba to? Bukod sa natawa ko dun sa celebrate confrontation, naalala ko yung awkward moment kanina nga kasi nag-away ngayon dalawa kong kliyenteng co-founder. So, confrontation talaga, tapos hindi On the call? Oo, sa call. Nandun ako. So, tinry kong i-celebrate naman yung confrontation. Sabi ko, guys, thank you for being vulnerable. I know that I'm just new here. If I can support. Tapos, pagkatapos ko magsalita, nag-walk out na yung isa. Hindi ko alam kung, parang awkward pa rin. Ang hirap i-celebrate. Open forum. Kailangan mag-open forum ng clients na yan. Medyo yung, kasi yung CEO, parang, siya, Chekwa, Singaporean, poker face, tapos, malamang tiger mom yun. So, wait niya. But that's not the point. That's not what a client is asking. But you didn't know. That's different. That's not the question. Ganun siya tapos talagang, yung isa Australian, alam mo naman Australian, medyo din yan, mga softy din ng konti. I don't know how to answer. Give me 5 minutes. Kasi kailangan niya i-figure out kung paano sasagutin si Chia na magiging happy siya dun sa sagot. Yun. So, na-awkwardan lang ako. Pero, for me, hindi yun healthy. Parang lumampas siya ng konti dun sa healthy. Lumampas sa health. Oo, kasi, Healthy confrontation. Parang ganun. Kasi tayo sa VC, parang coaching naman na culture na parang, anong nangyari dito? Ano kayang pwede natin gawin para ma-improve to? Siya, you did not answer the question. Ganun siya. Mali ka. What could we do to improve the situation or to make sure that this doesn't happen again? Hindi parang collaborative yung problem resolution process nila. Parang di mo nasagot ng tama. Paano mo i-correct yun? Sagutin mo ngayon. Ganon. Parang ganon. Parang ganon. So, parang imbis atakehin yung problem, yung tao po yung na-atake. Parang ganon. Objective, I think, hindi niya naman ina-atake personally. Objective pa rin siya. Pero yung lack of empathy siguro, na parang poker face, straight yung boses, walang effort Maybe, cultural, din yun. It's in their culture na. Kasi sa mga Pilipino, sobrang soft natin na parang kahit tayo yung naargabyado, parang tayo pa yung nag-sorry.
Pero sa ibang culture, hindi sila ganun na parang, bigay mo yung kailangan ko. Hindi ako galit, hindi ako masaya, hindi ako malungkot, pero bigay mo lang. Yung parang ganun. Hindi kita minumura, hindi ko sinasabing stupid ka. It's a culture thing. Nagpa-problem, nag-ano lang tayo dun sa problem. Yun lang din naman pinag-uusapan nila. Kaya lang kasi ako, nasanay kasi tayo na, ano kayang naging experience niya? Bakit Mhm. kaya ganyan ang ginawa niya? Yes. So I was trying to empathize with the other person. Sabi ko, baka kasi inisip niya na by giving the file, in-answer niya na yung question. Eh sinasabi ni Chia na hindi mo in-answer yung question kasi tinatanong niya when. So I tried na, kasi sanay nga ako na, so doon ko nang napatunayan na, okay, empathy is the core of, one of our core values pa rin. Na parang, Aside from not integrity, that empathy. is kind of a situation na walang empathy. Mm. Walang trying to understand bakit kaya ganun yung ginawa mo? Saan ka nang galing doon? At bakit kaya, ano kaya na perspective ni client? Ano kaya na feel nila? Or ano naman yung perspective ng CEO? Bakit ganun yung yung experience niya? So, ayun lang. Kaya Alam mo yan yung empathy. na-appreciate ko sa sa mga partly na Filipino ka na katrabaho. Kasi I've seen executives na not Filipinos, different countries. Talaga nagsisigawan. Tapos mag-end yung meeting in person na wala silang resolution. So yung mga taong naiwan, sila na lang nagre-resolve. For the people na di ko alam kung umaacting lang sila para lang kami mag-resolve. So, yun yung mga na-appreciate ko na na moments na yung Tactic lang pala. dahil may empathy tayo. Hindi tayo lalo na alam natin nakakausapin pa natin to for the next task or for the next day at makakasama pa natin sa trabaho. We resolve it with that person. No? So yun yung kagandahan ng may katrabaho kang Pilipino. At Yun naman yung kagandahan niya. Yung ng Pinoy. Ang naman doon, ang downside doon is sobrang ayaw ng conflict. You save face. Tapos Gerald Anderson ka na lang ng client. Kasi ayaw mo ng conflict. May pa nga si Gerald Anderson. Nanggo-ghost ate. Shout out naman tayo. Mumu. Ginost yung client na sobrang ayaw. So yan, thank you. Meron pa po ba na actually share ko lang po ulit yung screen. Dito po tayo. No, with this slide kasi meron na silang sinabi na ito yung what we should do to have accountability done right. Meron po ba kayong comment? Nagandahan po ba kayo? Or kay nanay, natawa siya sa celebrate confrontation. O kayo po. Any insights na? I've seen this in a team before. So may issue na nangyari. Sobrang nagustuhan ko yung ginawa nung yung involved dun sa issue na alam niya na mali siya. And then at first di niya alam, pero somebody told him. And then hindi sa inaccept eh. Naging aware siya. After maging aware, hindi lang basta inaccept yung naging issue. Siya mismo nag-resolve and ensuring everybody's involved. So nakita ko yung dynamics na there's trust within the group na kayang sabihin na, uy, ito yung nangyari, ito yung error, ito yung issue ngayon, and may escalation na tayo. So parang, okay, teka, gets ko yan. I think ito yung issue, ganyan. So, nag-resolve as a group, gano'n. And then, after resolving it, talaga, kumain kami outside ng ice cream. So, nag-celebrate kami. So, yun pala yung last step. Doon sa kahit na may nangyaring issue, nag-celebrate. Not because may nagkamali or nag-conflict or na-resolve, but I think yung na-feel ng buong grupo na we were a team, we were working as a team, that despite there's an issue and somebody has taken accountability of it, hindi lang yun, parang dinadagdagan pa ng teamwork. So naging apparent yung teamwork for everybody na hindi lang isa yung nag-resolve, kumbaga isang buong grupo. So ayun lang. Yes, thank you Ate Pepper. So yun po siguro talaga yung pinaka main idea
on why we celebrate Shout out lang confrontation. yung emblem kasi nung last week ba yon na nag-aamok na naman si Silk Road sa Telegram. Tapos, busy ako noon, maraming consultation. Tinag ko lang si Vince. Tapos nag-amok na tong si Kokan, sabi niya, "Wag mo akong isin. Kung hindi mo alam yung sagot, itag mo yung team member na pwedeng makasagot." Tapos, syempre, lawyer mode na ako. Sabi ko, "I'm sorry, I'm not always available to immediately answer your questions all the time. I was in calls all day." Kaya tinag ko naman, which is tinag ko naman talaga si Vince. So nung nakita na nila yung kaguluhan sa Telegram, pasok ko sa Discord si Vince, si Vince. Oo nga, biglang dumami yung tao sa Discord nun. So doon mo malalaman na risk averse to mga to. Kailangan tinatakot. So kailangan nila ng panic monster. Mag-hire na tayo ng panic monster. Lisa. Works sila. So yun, talagang pag so, tulungan na kami, inayos namin yung mga dapat ayusin. Pero yun, tumitibay na yung dibdib ko sa mga ganun. Sa mga client na matatapang at may trauma sa buhay, tapos dinedeflect sa akin yung trauma. Wag ako, lalabanan ko kayo. Kahit walang trauma. Ayun. Yes. Alright. Nice one, Implem. Ganon din naman tayo ng Click Up Project. Pag, meron ba tayong 70 na hindi nagagawa? Putik, madaling araw hanggang alas 7 ng umaga na delivery. Tatapusin yung template. As an addict, yung pag-create ng template, pag-QA ng template, at pag-approve ng template in 3 hours. Ganon. Nagawin ng isang tao. Oo, parang na factory line, pinapasa mo na lang, hanggang katabi na kayo. Oo. Ako na mag-SMP, sige. Alright, salamat po. And, wait lang, meron pa po tayong isang slide. Meron pa pala. Check natin. Okay. Ito rin po yan. Practical solutions from the book. Same. Clarify goals, encourage peer pressure, normalize feedback. So, with this clarity and encourage peer pressure. So, for the Siguro team. yung encourage peer pressure, yung ginagawa ni Earl na ginagawang parang may internal competition within the team. That's healthy peer pressure. I think yung peer pressure, then it works again for people na risk averse. I think yung goal setting naman, it works for goal-oriented people, which is like me. Gusto kong maka-3M tayo sa WISE. Kaya, sumi-16 Let's go April. Let's go April and me. Alright. Go. So, thank you. go. Next slide. Earl, Slide. Girl, si girl. Si Earl, din yan, goal-oriented din yan. So, para lang si Pepper, risk averse din, saka si Jana. Si Elaine, hindi ko pa alam, pero mukhang risk averse. So, Gulatin nyo lang po ko, takutin nyo lang ako, pero natataranta. Ganun again. Gulatan with Jan. Oo. Kasi importante na alam natin yung love language ng isa't isa. Lang language. Productivity, natin, trigger, yan. Para alam natin kung paano ako magsalita kay virtual assistant dati. Iba yung the way ako magsalita sa ibang VA. Pwede nyo siyang It's a great communication hack. Ayan po. Thank you. So, nasa second to the last, I think ito yung pinaka-mainit-init. So, reflect and apply. So, apply insights. Consider how you can apply today's insight to your team dynamics. Constructive call. Earl, paano? Think about how you can call someone out. Kindly and constructive this week. This week o next week. Next week dapat daw magawa natin to. Yun nga. Sasabihin daw sa'yo, Edge, gagawin mo ba to ngayon o mamartilyuhin kita? May martilyo eh. Babe, yun eh. Edge, tatapusin mo ba yung deliverables mo o tatapusin kita? Dapat ganon. Kunyari, Edge, matatapos mo ba to or isesemento kita? Ganon. Constructive. Constructive. Oo, tama. Constructive criticism. Ang pala na to. Ganon.
Papalain kita o tatapusin mo yung pinapagawa ko. Ganon. Aray ko. Maganda. I like that. Let's I like apply the that. constructive Constructive call-outs. Gusto ko to. Oh, papala. This is Actually, yung approved. question po Naguluhan sa ng baba, kid. yung question po sa baba is, anong tawag dito? Na gawa na natin kasi nagkaroon po tayo ng planning kanina. And i-implement na po talaga natin. So, anyways, nasagot na natin siya in advance. Pero kung meron pa po kayong gustong Yun talaga, I idagdag. think yung for accountability, maganda talaga yung yung may ownership ng process. So kung sino yung kung sino yung owner ng process para alam natin kung sino yung main accountable for that. Tapos aside from that, yun yung regular na check-in. So kung sa implement standard, ganun. Saka constructive callouts. Oo. May dala kang pala, martilyo, ganun. Pako. Sakto mag-Holy Week. So, ayan po. For our last Beautiful. slide, key takeaways po natin. For this night, no, syempre, magkiki-takeaway po tayo. Sabi dito, I'll just say babasahin ko lang po yung naisulat. Accountability is key. Avoidance of accountability stems from lack of commitment. It is a serious team dysfunction. Foster open communication. Create a culture where feedback is welcome and expectations are clear. Lastly, actionable items. Encourage peer support. Use regular progress reviews to maintain standards. So, embrace accountability to enhance team performance and trust. Implement these strategies for a more effective team. So, yan lang po yung parang pinaka-summary. So, for our final question for tonight, ano po yung Final key question pa. takeaway natin? So, And may pa-final question. ano po yung ganun lang po. Key takeaway, 1 sentence key takeaway. 1 to 2 to 3 sentence key takeaway. I go for Ying. Magsimula neto. Key takeaway, piggybacking from Kuya Earl and Ate Pepper. For me, accountability, if ako yung bibigyan ng accountability, it's a gift for me. But if ako yung magbibigay ng accountability, piggybacking again to Kuya Earl, na kung hindi ko tao yung bibigyan ko ng accountability, tapos medyo pilosopo pa, minsan nagsasabi ako, kunin mo to sa harap ko, kung hindi madidepress to. So, yun. But, at the end of the day, syempre, piggybacking to Ate Pepper, hindi ko siya muna kausapin. Let's solve the problem first if masosolve natin. And then, I will go back and give accountability. So, yun lang. Yes, thank you, Ying. Kanino mo po ipapasa? Kay Elaine. Go, Elaine. Hello, key takeaway. So, siguro sa akin, yung communication is, the key. Kasi kung 'di ba, mare-resolve yung mga problem kung mag-uusap tayo eh. Yun talaga yung kailangan nating i-work out. Pero, good thing naman sa atin is nag-uusap naman tayo if may problem or if may good feedback, ganyan. Pag-uusapan pala natin si Bertright. Application agad. Usap gusto. Usap agad. Sige. Yun Alright. lang. Go, Elaine. Sino po ang susunod sa iyo? Ay, sige, next. Next, si Ja. Key takeaway, I think lahat naman tayo, we have to be accountable of each of our actions. Kasi if hindi ka accountable dun sa mga actions na ginagawa mo, it would lead to, a domino effect sa mga nangyayari sa iba. So, good or bad, accountability, you have to own it. Yan. Yun lang for me. Okay. Sino po kanino mo ipapasa? Kay Earl. For the end time, ayun lang, yung regular check-in sa isa't isa. I think yun yung pinaka-okay na team accountability.
So you check up on your manager checks upon you. And you check your team goals din at the same time. Pero ang add ko lang doon for personal touch. Sa VC kasi yung touch points natin, 'di ba? Kasama yung personal life. So ang ko lang is kapag when you're doing your touch point with your line manager or yung team manager, yung ma-share mo rin yung mga current goals mo in life para alam namin how we can support you better. Yung ganun. Yun lang po. Back to you, Ate Pepper. Di naman galing sa akin, te. Kaya kay Jan. Charot. Key takeaway ko, ang dami. Nauna naman yung utak ko. Siguro yung na lang, mahirap ituro yung accountability sa person na hindi aligned sa'yo. So, make sure that those goals are communicated or aligned kayo ng mga gustong mangyari. Kasi, yung people do things based on their agenda in life. So, kung yung agenda mo, iba yung agenda niya, hindi siya magiging accountable. And in a team or in a workplace, ang goal lang talaga nila is magkaroon ng pera. 'Di ba? So, kailangan alam din ng person as a team member ano yung dahilan bakit siya nandun or bakit yung role niya importante. So, communication. And then yun nga yung goal clarity. So that when time comes that you discuss accountability with that person, hindi siya naguguluhan na bakit mo ba sa akin to hinahanap, 'di ba? So ganun. Yun lang naman. Sana may sense. Nice one, Ate Pep. So ako na po, bago kay nanay. Si nanay nang huli. So sa akin, ang pinaka nagustuhan ko or yung nag-stick talaga sa akin is yung sinabi ni nanay na you don't need to report na things na kunyari yung buong bundok na ganyan. Okay lang kapag small thing. Yun talaga as in nung sinabi niya yun, oh my God, it resonated. So marami pong salamat. And I think kasi yun talaga, part po kasi siya ng communication for accountability. And yun talaga yung pinaka-essence na pag accountable ka, you need to communicate. Firstly, understand na kung ano yung kailangan mong gawin, then communicate to the people na co-accountable with you. I like that term also na sinabi ni Ate Pepper, na co-accountable with you, yung progress. Kasi hindi lang kailangan done yung sabihin mo. Kailangan mo rin i-manage yung mga managers mo and to say na yung mga naging progress mo with your accountabilities. So, ayun lang po. And for our closing, ang ating kapitana. Ito na naman tayo, parang akala mo na naman. Miss Universe. Hello. Gusto ko Hello, yung Rafi. sinabi na yung pinakauna na sabi niya integrity. Kasi feeling ko nag-stem out yung accountability from that. If you are a person of honor and integrity, madaling mag-trust sa'yo, accountable ka, kasi you have high standards for yourself din and para sa iba. So, I think lahat naman tayo, mataas yung standards natin for ourselves. So, nakikita ko naman yun sa group na to. And majority, if not all, ng team members sa VC, na we hold ourselves to a high standards. And alam ko kasi na kaya nating i-meet yun. Kasi we are equally talented, intelligent, and blessed individuals in our own ways. Kaya alam ko na whatever standards yung sinet natin sa VC, kaya kasi natin yun eh. Alam ko kasi kaya natin yun individually and as a team. Kaya kung minsan na pinupush ko kayo na this or that, na dapat magawa natin to, or dapat yung deadline na ganito, or meron tayong target, kasi alam ko kaya natin.
sobrang bilib ako sa galing ng team natin, sa galing ng Pinoy and the Filipino nation. So, kaya I think I'm proud ako sa team natin. Kaya ayoko din kasi, like for me personally, ayoko nagsisettle sa mediocre. Kahit na $5 lang yung binayad sa akin ng client, or kahit wala akong bayad, I will still do my best kasi I'm upholding my values. Na pag ginawa ko yun, yung kalidad na gusto ko in my terms, sa standards na ginagamit ko para sa sarili ko. So, kung meron kayong mga high standards with yourself, mas madali to expect it. Ay, ang bilis. Hindi namatay? Wala. Hindi dumating. Shoutout pa naman kita. Sabi ko, ang ganda ng sinabi mo about integrity. Sige, i-shoutout mo ako habang nandito ako. Kasi sabi ko nga, yung integrity is holding yourself to a high standard. Na pag you're holding yourself to a high standard, it is also the same expectation that you have with others. And if you are a team na may integrity, madali yung accountability, madali yung pag-trust sa team. Kasi alam nyo na mayroon kayong alignment doon sa quality na accepted sa group niyo. So, yun naman. May nagbayad. Thank you. Okay. Si Jana, dahil nakaabot. Ang key takeaway mo po. What is your key takeaway? Siguro for this chapter, nagustuhan ko yung input ng lahat. Actually, nakakatuwa to. Pwede din tong next book na mga VAs. hindi enough. Hindi kasi parang I think it's more of aside from identifying kung may existing dysfunction ka ba as a worker, it's rin identifying yung team na you work with. Pero the thing is, kapag na-identify mo na okay, ito yung kakulangan niya, or pwedeng ito yung misses niya, or ganito siya mag-work, parang mas magkakaroon ka ng perspective or mas magkakaroon ka ng idea on how to work better with the person. Say for example, yun nga na-identify mo na, ito si person na to, may lack to of commitment. Anong pwede kong itulong sa kanya para we can work well together, ma-achieve pa rin namin yung goals namin together, kahit na given na meron siyang isa sa 5 dysfunction. Kasi I believe hindi naman tayo perfect workers. Hindi naman tayo robot. So definitely we have our flaws and all that. We have a masterpiece in Yes. And in progress. I think ang magandang takeaway dito is we accept na maybe we have 5 of the 5 dysfunctions. And the isa pwedeng 5. Wala mo, kinolect mo lahat. Ganun. Collector ka. Ganon. Akala mo Pokemon. Oo, akala mo may price pag nakompleto mo yung 5. Pero yung beauty doon is at least you know how to approach a person, how you can work with this person. Kasi hindi mo naman mapipili yung makakatrabaho mo or magiging teammate mo eh. It's how you respond and how you try to work with them despite na kinolect nila yung 5 dysfunctions. Pero sa mga nangolect, good job kayo dyan. May 5-star kayo. Kung nakolect mo man, kung ikaw kung nakolect mo, mag-reach out kayo sa amin, may prize kayo. Sana baliktad yung collection. Like, may trust, may Kung naging dysfunction yung kinolect. Ang tip ko sa'yo, piliin mo yung taong nakapaligid sa'yo. Yes. Diba? So, yun yung parang. Kasi daw talaga, yung mga yung Briggs-Myers, ganyan, nagbabago nga daw yun through time. Depende kasi kung ano yung team dynamics ng kasama mo. Kaya kung ang kasama mo ay mga performer, mga may integrity na tao, magiging corrupt. Dancer ka na rin. Ay, akala ko dancer. Hindi mo pala yun. So kahit pa paano, talaga, maapektuhan ka ng mga tao na yun. Kasi yun yung magiging bago mong standards. Yes. Yun yung magiging norms mo. Kaya talagang piliin nyo yung mga circle, yung energy na ina-absorb nyo sa paligid nyo, yung mga tao na ini-interact nyo, yung pinag-spend nyo ng time nyo. Kasi, yun nga magkatabi lang na magbabae na nagsisync yung regla. Ano pa kaya yung sobrang mas malaki yung interaction, di ba? Kaya talagang importante din talaga yun.
So, naniniwala ako, raraglahin na si Edge. And with that, thank you. Happy weekend. And that concludes. Thank you for joining this session. Thank you for watching. Para baka sabog lang yung nag-uusap. Ganda ng closing. Ang ganda. Like, Edge, pag ito hindi ko to nakita sa edit mo, magtatampo ako. Oh, mapartinuhin ka namin. Constructive call Oo. out. Iko-call out kita. I-call out kita sa comment section. Edge, may kulang dito. Ganon. Discord na tayo. Okay, Sige po, thank see you you po po. sa Bye-bye. Discord. See you sa Bye-bye. Discord. Next week!